lakad po ba kayo ngayon? Oo. Bakit? Ano yun? Ma, pwede ba kitang makausap saglit? Bakit? Ano yun, Renz? Nagmamadali kasi ako. May lakad kami ng mga tita mo. May gusto lang sana akong sabihin sa inyo, Ma. Tungkol saan ba yung sasabihin mo? Kung hindi naman importante sasabihin mo, mamaya na lang pagbalik ko. Pwede bang dito na lang tumira si Dixie? Ha? Bakit? Di ba may bahay naman yung nobya mo? O bakit hindi ka magsalita? Tinatanong kita. Buntis kasi siya, Ma. Nagalit kasi yung mga magulang niya nung nalaman nila. Kaya pinalayas siya. Ano, Renz? Hindi ka naman nakakatulong dito sa bahay? Tapos magdadagdag ka pa ng palamunin? May trabaho naman ako, Ma. Tsaka isa pa, nagbibigay naman ako sa inyo, di ba? Nagbibigay? Kulang pa yung binibigay mo pang gastos dito sa bahay. Eh di magdodoble kayod ako, Ma. Para madagdagan yung pera binibigay ko sa inyo. Kahit magdoble kayod ka pa, hindi pa rin sasapat. Kakapiranggot lang naman yung kinikita mo dyan sa trabaho mo. Kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng malilipatan nyo ni Dixie. Ma, baka hindi namin kayanin kung uupa pa kami. Aba, hindi ko na problema yan. Ginusto nyo yan, kaya panindigan nyo. Alam ko naman yun, Ma. Pero sana, habang nag-uumpisa kami, dito na lang muna kami tumira. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Masyado kayo mapupusok. Hindi nyo pinag-iisipan bago nyo gawin. Nangyari na, Ma eh. Kaya pananagutan ko si Dixie. Kung wag yun na lang kayong ituloy, total wala pa naman ilang buwan yan. Grabe naman kayo, Ma. Magiging apo niyo yung dinadala ni Dixie. Tapos, ganyan yung nasa isip nyo? Nagbibigay lang naman ako ng solusyon sa problema nyo. Ano ba naman yan, Ma? Hindi solusyon yung iniisip nyo. Hay nako, Renz! Katulad niyan, dito kayo sa bahay siksiksik. Tayo nga, kinakapos din. Pansamantala lang kami dito, Ma. Hanggang sa mga anak si Dixie. Hay nako, Renz! Lagi mo na lang ako binibigyan ng sakit ng ulo. Ma, wala na ako ibang malalapitan. Ganon din si Dixie. O sige, baka sabihin mo napakasama kong ina kung hindi kita pagbibigyan. Pero tandaan mo, hanggang sa mga anak lang si Dixie. Pagkatapos nun, aalis na kayo dito sa bahay. Nako, maraming salamat, Ma. Hayaan nyo, maghahanap pa ako ng iba kong pagkakakitaan para hindi kami maging pabigat ni Dixie sa inyo. Siya, sige. Alis na ako at baka hinintay na ako ng mga tita mo. Sige, Ma. Ingat po. Mahal. Oh, tinatawagan kita kanina pero hindi mo sinasagot. Ay, nasa bag kasi yung cellphone ko eh, kaya hindi ko nasagot. Ah, ganun ba? O, kumusta? Nabanggit mo na ba kay mama yung tungkol sa pagbubuntis ko? Oo, Mahal. Pumayag na siya na doon muna tayo pansamantala habang nagbubuntis ka. Nako, mabuti naman. Nakakaya na rin kasi dito kila Sheila. Mag-iisang linggo na rin ako dito. Hayaan mo, kinausap ko na si Mama kanina para makalipat ka ng bahay. Mabuti naman at napapayag mo si tita. Oo, nung una ayaw pumayag. Medyo kinakapos na kasi kami sa bahay. Paano yan? Hindi lang siguro ako buntis. Hindi tayo mahirapan ng ganito. Huwag mo nang isipin yun, Mahal. Pumayag naman si Mama na doon muna tayo. Basta, magdodoble kahit na lang ako para makapag-abot ako kay Mama. Ano kaya kung huwag na lang natin itong ituloy? Ano ba yung nasa isip mo? Anak natin yung nasa sinapupunan mo, tapos nag-iisip ka ng ganyan? Kasi, nahihirapan ka na. Tayo, sa sitwasyon natin. Baka hindi pa talaga tayo handa na buo muna ang pamilya. Nandito na yan. Ngayon pa ba tayo aatras? At isa pa, hindi naman kita pababayaan na at ang magiging anak natin. Natatakot lang kasi ako, Renz, na baka hindi natin kayanin.
para kay baby. Paano kasi ayaw na ng mga magulang ko sa akin dahil lang dito sa pagbubuntis ko. Nandito naman ako eh. Aalagaan at mamahalin kita ng mabuti. Salamat, mahal. Sarap buhay ah! Tanghali na! Gising na! Ako, pasensya na po, ma. Anong oras na rin po kasi ako nakatulog kagabi. Hirap po kasi ako makatulog. Alam mo, dapat maaga ka laging nagigising para hindi ka manasin, maglakad-lakad ka sa labas. Tita, 4 na buwan pa lang naman po tong tiyan ko. Kahit na, huwag kang tulog ng tulog, hindi maganda sa buntis yan. Sinabihan po kasi ako ng doktora na kailangan ko pong magpahinga. Mababa po kasi yung matres ko, baka duguin daw po ako. Naku, arte lang yan. Kung ako sa'yo, kikilos ako para hindi ka mahirapan pag nanganak ka na. Sige na, kilos na. Nga pala, dumating na yung bayarin ng tubig at kuryente. Andun sa ibabaw ng lamesa ko nilagay. Ipakita mo na lang kay Renz mamaya. Sige po, tita. Ipapakita ko po kay Renz mamaya pag uwi niya po. O sige. Oh, mahal, buti hindi ka na traffic. Mukhang basa ka ng pawis, ha? Magpalit ka muna kaya ng damit mo. Mamaya na siguro. Medyo pagod ako sa trabaho eh. Oh, kumusta naman araw mo? Ayun. Pagkagaling ko sa pabrika, dumiretso na ako sa pangalawa kong trabaho. Naku, mahal, baka magkasakit ka na niyan. Tignan mo nga yung sarili mo, halos wala ka ng pahinga. Kailangan kong gawin to, mahal. Kasi kailangan natin makaipon para sa panganganak mo. Ayaw nga pala, mahal. Muntik kong makalimutan. Sinabi ni tita sa akin kanina na dumating na daw yung bayarin natin ng tubig at kuryente. Oh, asan na? Teka, mahal, kuhanin ko lang doon sa mesa. Oh, mahal, ito yung kailangan nating bayaran ngayong buwan. Oh, ang laki naman nito. Sinabi ba ni Mama na tayo lahat ang magbabayad nito? Si tita na lang yung tanungin mo. Sinabi niya lang sa akin na ipakita ko sa'yo. Sige, kakausapin ko na lang si Mama. Andun yata si tita sa likod, may ginagawa. O sige, kakausapin ko na lang siya mamaya tungkol dito. Sige, pasok ko muna to sa loob. O sige. Ma, ako ba lahat magbabayad ng tubig at kuryente natin? Oo, ikaw muna. At wala pa akong pera. Di pa kasi nagpapadala yung kapatid mo. Ma, hindi ko kayang bayaran lahat to. Magkano lang naman yung sinasahod ko? Kailangan pa namin makaipon ni Dixie. Aba, bakit ka nagrereklamo ngayon? Di ba sinabihan na kita? Na bago mo patirahin dito si Dixie, kailangan mo magbigay dito sa bahay. Nagbibigay naman ako, Ma. Pero sana, huwag mo naman sa akin ipasalo lahat. Nung nakaraan nga, bumili tayo ng gasol pero ako'y nagbayad. Wala ka naman narinig sa akin, di ba? Aba, kung ayaw mong gumastos dito sa bahay, maghanap na lang kayo ng ibang manlilipatan. Hindi yung ganyan. Nagrereklamo ka sa mga bayarin dito sa bahay. Lah, tapos ipananakot mo sa amin ngayon yan, Ma? Dahil alam mong hindi pa namin kaya? Puro kasi kayo reklamo. Hindi ko naman kayo pinipilit na dito sumiksik ah. Ang sa akin lang naman, Ma, kaya dito kami tumira para makaipon. Eh anong gusto mo? Ako magbabayad lahat niyan dito sa bahay? Aba, napakaswerte nyo naman. Hay nako, sige na. Hindi mo rin naman ako maiintindihan. Gagawan ko na lang ng paraan para mabayaran lahat ng to. O ano, nakapag-usap ba kayo ni tita?
Oo, sa akin nga pinapabayad itong mga bayarin sa bahay. Eh paano na yan? Wala na naman matitira sa sahod mo niyan. Kaya nga eh. Hayaan mo na. Gagawan ko na lang ng paraan. Hindi naman pwede na hindi natin to bayaran. Mahal, ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Meron naman sigurong maliit na paupahan dyan. Kaya naman natin siguro yun. Sigurado ka ba? Baka mahirapan ka kasi mag-isa ka lang. Ayos lang sa akin. Yansa naman ganito tayo. Subukan natin. Malay mo, mas maging maayos tayo. Sige, hayaan mo. Magtatanong-tanong ako. Ma, Oh, aalis na po kami ni Dixie. Saan kayo lilipat? Nakahanap kami ng maliit na paupahan sa bayan. salamat po tita sa pagpapatira mo po sa akin dito ng ilang buwan. Sige ma, mauna na po kami. Sige po tita. Sandali lang anak. Bakit po ma? Pagpasensyahan niyo sana ako. Lalo na sa'yo, Dixie. Ang gusto ko lang naman, matuto kayo sa buhay. Dahil hindi madali ang magbuo ng pamilya. Mahirap, pero pag nagtulungan kayong mag-asawa, magiging magaan ang lahat. Si mama talaga. Kung kailan paalis kami, saka magdadrama. Ayoko lang kasi na isipin nyo na masama ako. Kunin mo ito, Renz. Idagdag mo sa panganak ni Dixie. Saan galing to ma? Malaking pera to ah. Ang totoo niyan, iniipon ko lahat ng perang ibinibigay mo sa akin. Iniisip ko kasi pag nagkaroon kayo ng problema, may pera akong maibibigay sa inyo. Di ba sabi niyo kinakapos tayo dito sa bahay? Sinasabi ko lang yon, pero sapat naman yung binibigay ng kapatid mo at pensyon ng tatay mo. Kaya hindi ko na ginagalaw yung perang inaabot mo. Maraming salamat ma. Napakalaking tulong to sa amin ni Dixie. Lalo na at magsisimula na kami. Basta, ingatan mo yung mag-ina mo ha. At ikaw, Dixie, wag tulog ng tulog ha. Ingatan mo yung magiging apo ko. Opo ma, salamat po.